Hindi nahirapan si Marian na hanapin si Ruel. Pagkat paglabas ng sala, agad niyang natanaw sa nakabukas na pinto ang binata. Nakatayo itong nakatuon ang mga braso sa pasimano ng balkonahe. "Ruel?" Lumingon ito nang hawakan niya sa balikat. At nakita niyang namumula ang mga mata ng nobyo na para bang maiiyak. Sa mukha nito ay mababakas ang magkahalong damdamin na noon lamang niya nakita. "Napakasama ko bang anak, Marian?" Tanong nito na tila bumara sa lalamunan ang sinabi nito. "Ni hindi man lang ako nakahingi ng tawad sa papa." "Ruel." Sa kawalan na masabi, hinagod na lamang ni Marian ang likod nito. Nauunawaan niya ang nararamdaman ng binata at nakikinsimpatiya siya rito. "Alam ko, hindi ako naging mabuting anak sa paningin niya. Pero sa kabila ng mga pagkukulang ko'y minahal ko siya, Marian. Naririnig mo ba ako? Mahal ko ang papa." "Alam ko, Ruel. At alam ko rin kung saan man ngayon naroon ang papa mo sa mga sandaling ito. Alam kong napatawad ka na niya. Sana nga, Marian." Anito at muling itinuon sa malayo ang mga mata. "Pero sana'y nasabi ko sa kanyang mahal ko siya noong mga panahong maririnig pa niya ako. Kahit anong gawin mo ay hindi mo na maibabalik ang lahat sa dati, Ruel. You have to go on with your own life na hindi dala-dala ang guilt sa iyong konsensya." Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Ruel bago marahang ginagap ang mga palad ni Marian at buong pagmamahal na hinagkan. "Ano ang gagawin ko kung wala ka?" Masuyong tanong nito. "You changed my life. And I love you for that. I love you too, Ruel. Kaya gusto kong malaman mo na nandito ako lagi para sa'yo." "Palagi?" Nakangiti ng tanong na binata sa kanya. Naglalaro ang pilyong ngiti sa mga mata niya, sa kabila ng lungkot na mababakas pa rin doon. "And forever." Aniya at hindi tumutol ng yakapin nito. Gayon din ang dahan-dahang bumaba ang mukha ni Ruel at tinagkan siya nito. Wala siya nagawa kundi ipikit ang mga mata at lasapin ang tamis na dulot ng masuyong halik nito. Ilang ulit na rin naman siya nahagkan ni Ruel. Mula ng formal niyang sagutin, may 2 buwan na ang nakakaraan. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na ang isang pulis na katulad nito, humahawak na matataas na kalibre ng baril at handang sumugod sa giyera, ay magiging gentle pagdating sa kanya, na ang matitigas na braso at kamao nito ay hindi magiging dahilan upang masaktan siya, kundi manapay doon niya matatagpuan ang kaligayahang maaaring maramdaman ng isang babae. Habol ni Marian ang hininga ng pakawalan ni Ruel. "Ngayon ay alam ko nang magiging masaya ang pagbabakasyon ko rito sa asyenda dahil kasama kita." Wika ng binata at hinaplos ang pisngi niya. Matamis ang ngiting hinagka ni Marian ang palad nito. Kinagabihan habang tinatanaw ang malawak na lupain na sakop ng Hacienda Arcega mula sa bintana ng guest room, ay maraming idea ang naglalaro sa imahinasyon ng dalaga. Tila ba perpekto ang lugar na ito para makagawa siya ng love story, at sa palagay ni Marian ay matatapos niya ang isang magandang kwento habang naririto sila ng nobyo. Kung susuwertehin siya, makakapagsumiti siya ng nobela sa kanyang publisher pagbalik niya sa Maynila. Hindi pa man nagbubukang liwayway ay nakagayak na si Marian bilang preparasyon sa pangako ni Ruel na ililibot siya nito sa asyenda. Kagabi nang ihatid siya ng binata sa kanyang kwarto, ay sinabi nitong kailangan niyang gumising na maaga upang hindi sila abuti na mataas na sikat ng araw sa pamamasyal. Tiningnan niya ang oras sa suot na relo. Ganap ng 5:05 ng umaga. Natitiyak niyang maya-maya lamang ay kakatok na si Ruel sa pintuan at aalis na sila. Hindi naman niya naisip na sa paghihintay, pagkat makalipas ang ilang minuto, narinig na niya ang tawag nito. Nang buksan niya ang pintuan ay tumambad sa kanya ang nakangiting mukha ni Ruel. Preskong presko ang suot sa hapit na pantalong maong at puting kamiseta.
Humahakab sa matipunong dibdib nito. Mamasa-masa pa ang buhok na gupit sundalo at sumasama sa hangin ang amoy ng sabong pampaligo nito. Napangiti siya ng imbes na combat shoes at leather boots ang sapi nito sa paa. Mula nang magkakilala sila, ikatlong beses pa lamang niya itong nakitang hindi suot ang uniforme nito. Ang unay noong formal itong pumanhik ng ligaw. Ang ikalawa noong pumayag siyang sumamang mamasyal sa binata. At ngayon nga ang ikatlo. Handa ka na ba, sweetheart? Tanong naman ni Ruel. Tumango siya at kumapit sa braso nito. Saan mo ako dadalhin? Tanong naman niya. Habang iginigiya siya nito pababa sa hagdanan. Mamamasyal tayo sakay ng kabayo. What? Ba't hindi mo sa akin sinabi kagabi? Hindi ako maaring sumakay sa kabayo ng ganito ang suot ko. Aniya at tiningnan ang suot na paldang lampas sa tuhod ng ilang pulgada. Ang mabuti pa siguro magpapalit muna ako. Hindi na kailangan, sweetheart. Natatawang sabi naman ni Ruel at inakbayan siya nito. Huwag mo nang ipagait sa akin ang tsansang mapagmasdan ng mabuti ang makikinis na legs mo. Ah, ganon. Kung hindi na kaya ako sumama sa'yo. Biro naman niya at pabirong kinurot sa tagiliran ang nobyo. Alam kong hindi mo gagawin yun, Marian. Hindi mo gugustuhin na mamiss ang pagkakataong ito. And what is that, Mr. Soldier? Tanong naman niya at ikinawit ang mga braso sa liig nito. Dahil alam kong gusto mong makita ang isang lugar na madalas mong gawing setting sa iyong mga nobela. Kaya naman sinasamantala mo rin ang pagkakataon, ganoon ba? Bakit? Pakakasalan naman kita. At kung makikita ko ngayon ang nasa pagitan ng makikinis na legs na yan, ay pakakasalan kita sa lahat ng simbahan. O ano? Gusto mong subukan? Bastos! Napahagikik siya sa tinura nito. Iniiwas sa mukha ng akmang hahalikan ng binata. Masama na naman ang iniisip mo, no? Kung ayaw mo kong pagpalitin ng damit, ang mabuti pa'y lumakad na tayo. Just one kiss, sweetheart. Nagsusumamong sabi naman ni Ruel, ngunit mabilis na itong nahila sa kamay ni Marian. Ilang sandali pa'y pababa ng hagdanan ang dalawa. Nakahanda na ang almusal sa balkonahe, Ruel. Wika naman ni Nana Esper na naabutan nila naghihintay sa makababa ng hagdanan. Tawagin niyo na lang ako kapag may kulang paano? Maraming salamat, Nana Esper. Kayo ho ba ay nag-almusal na? Tanong naman ni Ruel sa matandang babae. Tapos na, kasabay ko nag-almusal si Victor at ang tataruding mo. Sige ho, ana naman ang binata rito. Nang tumalikod si Nana Esper ay iginiya nito si Marian patungo sa balkonahe. Bakit hindi mo sinabi sa akin mayaman pala kayo? Seryosong usisa ng dalaga ng kasalukuyan na sila nag-aalmusal. Hindi niya maibababa ang poswelo ng umuusok na kaping barako. Nababanggit niya ito sa kanyang mga nobela. Ngunit ngayon niya lamang napatunayan kung gaano kasarap ito. May problema ba? Kaswal na tanong naman ni Ruel. Yes. Alam mong mahirap lang ang pamilyang pinagmulan ko. Na kaya ako naging isang struggling writer ay dahil kailangan kong kumita ng perang pantusto sa sarili ko. Sandali nga lang. Unang-una, hindi ko kailangang ipagmalaki kung anuman ang meron ako. At pangalawa, hindi ka struggling writer, Marian. You published several books. At ipapuputol ko ang aking mga kamay kapag may nagsabing hindi ka magaling na nobelista. Talaga? Kailan mo ipapuputol ang mga kamay mo? Aniyang pinamulahan ng mga pisngi sa papuri ng nobyo. Hindi ko sasabihing magaling ka kung hindi totoo. Sige na nga, naniniwala na ako sa'yo. Good girl, now kumain ka na lang nang kumain at aalis na tayo. Pagkatapos nag-almusal ay nagpahinga na lamang sandali ang dalawa at umalis na sila. Nakakunot ang noong inihatid ni Nana Esper ng tanaw ang mga ito. Palabas ng hasyenda ang direksyon ng kabayo. Ngunit nanahimik na lamang si Marian at hinintay kung saan dadalhin ni Ruel. Binagtas nila ang aspaltadong kalsada at mangilang-ilang pampasaherong jeep at tricycle na pawang puno ng pasahero ang nakakasalubong nila. Sa magkabilang gilid ng daan ay malawak na palayan
at sa dako pa roon ay taniman ng niyog. Laganap na ang liwanag sa paligid ng matanaw niya ang lugar na kanilang patutunguhan. Sementeryo. At hindi man nag-usisay, parang nahuhulaan na niya kung bakit sila nagtungo roon. Malinaw na dadalawin ni Ruel ang puntod na mayapang ama hanggang sa marating nila ang mausoleo ng pamilya Arcega at wala pa rin itong sinasabi sa kanya. Pagkababa mula sa kabayo ay siya naman ang inalalayan nito at iginiya papasok sa mausoleo. Hinayaan niya nang lumapit sa Ruel sa puntod ni Don Alfonso. Gayon din na makita niyang bahagyang yumugyog ang mga balikat ng binata sa pinipigil na emosyon nito. Gusto niyang bigyan ito ng sapat na katahimikan upang kahit papaano lamang sa panalangin ay masabi ang mga nais nitong sabihin sa namayapang ama. Mahabang sandali ang lumipas bago siya muling binalingan ni Ruel. Namumula ang mga mata nito na tila iiyak, ngunit mababakas doon ang kapayapaan ng kalooban. Ngumiti siya nang abutin ang mga palad nito. At nang yakapin siya ni Ruel, ay hinagod niya ang likod ng nobyo upang iparating ang kanyang pakikiramay sa nararamdaman nito. "Thank you, sweetheart." Bulong ni Ruel sa kanya nang sakay na silang muli ng kabayo, pabalik sa hasyenda. "Thanks for what?" Tanong niya at tiningala ang mukha nito. "Dahil nandito ka." "Wala akong hinahangad kundi ang makita kang masaya, Ruel. Ang maging tahimik ka sa sarili mo. At siguro na nararamdaman mo na ang kapayapaan ng kalooban ngayong nadalaw mo na ang puntod ng papa mo." "Yes, you're right. Pero nagsisisi pa rin ako dahil hindi ko na siya makakausap. Hindi ko na masasabi sa kanya ang mga gusto kong sabihin. Hindi na niya maririnig ang paghingi ko ng tawad. Ruel, hindi mo na maibabalik sa dati ang lahat. Kaya ang pinakamabuti mong gawin ay ikaw na mismo ang magpatawad sa sarili mo." "Why do I have these feelings that you're really my angel?" Biro nito at hinagkan ang buhok niya. "You make me feel like on top of the everything. Kung anghel ako, hindi mo ako kasama ngayon." Pabiro na din naman niyang tugon dito. "Pero para lang naman akong nasa langit kapag kasama kita." "Ay naku, magtigil ka nga. Bakit ba pakiramdam ko binabastos mo na naman ako, ha?" Natatawang dugtong naman niya rito. Para siyang kinuryente sa pinanayuan ng mga balahibo. Kinagat niya ang ibabang labi at napabuntong hininga siya. Sumunod ay naramdaman niya ang pagdako ng kamay na iyon sa dibdib niya. "Tumigil ka nga, Ruel." Bulong niya at isinandal ang sarili sa matipunong dibdib nito. Ngunit sa kabila nooy nakadama siya ng excitement sa ginagawa ng nobyo. Hindi nga pat naipagawa na niya ito sa ganito sa karakter niya sa nobela. "You drive me mad, Marian. Alam mo ba yon? I never felt like this before. Na para bang dito pa lamang gusto ko nang angkinin ang lahat-lahat sa'yo." Mainit ang hininga nitong dumampi sa kanyang punong tainga. Napakislot siya nang sagiin ng daliri nito ang dulo ng kanyang dibdib. Para siyang lalagnatin na hindi niya maintindihan. Gayunpaman ay napanatili na rin niya ang sariling katinuan. "Ruel, stop it. Baka may makakita sa atin, nakakahiya yun. You're seducing me. At Diyos mio, habang nakasakay sa kabayo. Sino ang makakakita sa atin, Marian? Nasa loob na tayo ng hasyenda. At ang lahat ay abala sa pamimintas ng mangga pagkat panahon ngayon ng anihan. Pero, this place is perfect for the two of us, sweetheart. At hindi ko mapapalampas ito." "Anong iniisip mo?" Tanong naman ni Marian. Napatili ng bagkos na sumagot ay hagupitin ni Ruel ang kabayo. At sa ginawa nito ay tumakbo iyon na mabilis
papasok sa niyugan. Kinabahan siya na makitang patungo sila sa direksyon ng dampang pahingahan na nakatirik sa hindi kalayuan. Nang marating nila ang dampa ay nais tumutol ni Marian nang alalayan ng binata pababa ng kabayo. Ngunit walang imik na napahinuhod siya nito. Wala rin siyang nasabi nang igiya nito papasok doon. Rowel, ang tanging nasambit ng dalaga. Matapos siya nitong ikulong sa mga bisig. Pinalambutan ng mga tuhod ng maramdaman ang kahandaan nito. Sa edad na 25, ay pangatlo na si Rowel sa kanya mga naging nobyo. Ngunit sa dalawang nagdaang relasyon niya, hindi pa siya lumalampas sa mga yakap at halik. Kaya ngayong nararamdaman niya ang antisipasyon na posibleng mangyari, ay hindi niya alam kung papaano pakikitunguhan ang damdamin. Mahal niya si Rowel. Minahal niya ito nang higit pa sa una niyang mga naging nobyo. Ngunit handa na ba siyang ipagkaloob sa binata ang sarili, kapalit ng kasal na pangako nito? Marian, you driving me crazy. Tiimbagang nabulalas ni Rowel. Mababakas sa mga mata nito ang pagnanasang maangkin ang dalaga sa mga oras na iyon. Rowel, paulit-ulit na pangalan lamang nito ang tanging nasasambit niya at hindi na niya alintana na sa higpit ng pagkakayakap sa kanya ng binata. Hindi na siya halos makahinga. Please, let me love you, Marian. Anito sa tinig na puno ng pagnanasa. I want you to be my wife. Pero hindi ko na mahihintay ang panahong nasa akin na ang lahat ng karapatang angkinin ka. Nagsusumamong dugtong pa nito. Pero hindi tamang iniisip mo. Anang dalaga na sa wakas ay makalap ang sarili. Yes, I want to be your wife too. Kaya lang alam mo ang stand ko sa premarital. Mula pa noong una, hindi ba? Paliwanag pa niya. Na ang totoo ng mga sandaling iyon ay pilit lamang pinaglalabanan ang damdaming nagtutulak sa kanya para magpaubaya rito. Iniisip mo bang lulukuhin kita? Tanong naman ni Rowel. Halatang nasaktan sa ginawang pagtutol ng dalaga. Hindi, ewan ko, hindi ko alam. Nalilitong tugon ni Marian. Kung puso ang pakikinggan niya, buong-buo niyang ipagkakaloob sa binata ang sarili. Subalit hanggang sa huli, pilit pa ring nananaig ang katinoan ng isip niya. Maybe, you don't really love me? Nagtatampong sabi naman ni Rowel. Makaraan ang sandaling pananahimik nito. Dahil kung mahal mo talaga ako, magtitiwala ka at hindi matatakot. Alam mong mahal kita, Rowel. Ipinakita niya ang pagtutol sa sinabi ng binata sa pamamagitan ng paghaplos sa pisngi nito. No, hindi mo ako mahal, Marian. Malungkot na dugtong nito sa kanya. Mahal kita. Ulit niya at matapos sumugot ng isang malalim na buntong hininga, ay nagpasya. Bago pikit matang sinabing, nakahanda na akong patunayan sa iyo kung yan ang gusto mo. Marian, magkahalong pananabik at hindi makapaniwala ang gumuhit sa mukha nito. Marahan siyang tumango bilang kumpirmasyon sa nais matiyak ng nobyo. Oh, sweetheart. Bulalas naman ni Rowel at siniil ng maalab na halik ang dalaga. Bago maya-maya buong ingat na inihiga sa sahig na kawayan ng dampa. Pinanatili ni Marian na nakapikit ang kanyang mga mata habang halos ay paliguan na siya ng halik ni Rowel. Nais niyang namnamin ang kaligayahang dulot ng ginagawang pagpapakita nito ng pagmamahal sa kanya. Ramdam pa niya ang panginginig ng mga kamay nito sa bawat dantay sa makinis niyang balat. Gayon din ang init na tumatago sa damit nito. Marian, sambit naman ni Rowel sa pangalan niya nang simula nitong tanggalin ang pagkakabotones ng kanyang blusa. Ngunit kung kailan tumambad na sa kanyang mga mata
ang mayaman nitong dibdib, ay saka naman nila narinig ang mga yabag ng papalapit na kabayo. At ignorahin man iyon ni Ruel, ay hindi kayang ipagsawalang bahala ng dalaga. Ang kaninang init na nararamdaman niya ay parang binubuhusan ng tubig na pumatay dito. Ruel, may tao. Nagpapanik na bulalas niya. Itinulak ang binata na tila wala pa rin itong balak na bitawan siya. Huwag mong pansinin siya, Marian. Kung sino man yan, ay tiyak na agad aalis kapag hindi tayo nakita. May bahagyang inis na sagot naman ni Ruel. Paano kung silipin tayo rito? Nakakahiya. Pinilit niyang magpumiglas hanggang makawala sa pagkakayakap nito. Napamura naman si Ruel. Yamot na bulalas ng binata nang makitang hindi siya magkandatutong ibinalik ang pagkakabotones ng blosa niya. Ngunit lalo lamang nagbangon ang inis nito nang makita kung sino ang dumating na estorbo. Si Victor. Muling napamura si Ruel. Nangangalit ang mga ngipin na itinukod ang mga kamay sa kawayang pasimano ng dampa. Mula sa kinatatayuan ay nakita ni Marian si Victor sa ibaba sakay ng kabayo. Madilim ang mukha ng lalaki at tila nagagalit ito sa nahuhulaang namamagitan sa kanila ni Ruel. Anong kailangan mo, Victor? Tanong ng binata sa kapatid sa mapanganib na tono. Kulang na lamang ay maglabas ng apoy ang mga mata nito. Inaakala kong interesado kang makita ang pag-ani ng mangga, kaya nagpasya akong sunduin ka. Babalik na ako sa malaking bahay na mapansin kong nandito ang kabayo. Hindi ko inaasahang tama ang naging palagay ko. Wika ni Victor at itinuon ang mga mata kay Marian. Nang uuri ang paraan ng pagkakatingin sa kanya ng lalaki. May kahalong mali siya, kaya nahuhulaan na niya kung ano ang naglalaro sa isipan nito. Bagaman walang nangyari sa kanila ni Ruel dahil sa biglang pagsulpot ni Victor, ay nakaramdam pa rin siya ng hiya. Ano nga ba ang maaaring isipin ng lalaki? Gulo ang kanyang buhok, maging ang blusa at namumula pa ang kanyang pisngi, at ang labi dulot ng paghalik sa kanya ng nobyo. Hindi mo na kailang magkunwari pa, dear brother. Nanunuyang sabi ni Ruel kay Victor. Alam ko namang napipilitan ka lang sinasabi mo. Hindi kita hinana para makipag-away sa'yo. Kunot ang noong sagot naman ng lalaki. Oh, come on, Victor. Huwag na tayo magbulahan pa rito. I don't like you. You don't like me. At matagal na nating alam yon. Kaya pwede ba? Huwag mo nang pangunahan anuman ang gusto kong gawin sa pagbabalik ko rito sa asyenda. Hindi ako nagkamali ng isipin kong hindi ka pa rin talaga nagbabago, Ruel. Isa ka pa ring rebelding spoiled brat. Nakakaawa ang papa sa pagkakaroon ng isang anak na katulad mo. Bawiin mo ang sinabi mo. Dinuro ni Ruel si Victor bago mabilis na bumaba sa dalawang baitang hagdanan ng dampa. Agad namang sumunod si Marian sa nobyo. Ninenerbiyos sa maaring mangyari sa muling pagbabanggaan ng magkapatid. Hindi ko babawin ang sinabi ko, Ruel. Matatag na sabi naman ni Victor. Kung gayon, gusto kong malaman mo na ang rebeldeng spoiled brat na ito. Higit ka rin katanggap-tanggap kaysa sa isang bastardong katulad mo. Ruel, stop it. Mag-aaway na naman ba kayo? Sabad naman ni Marian at hinawakan sa braso ang huli. Matagal ko nang tinanggap ang pagiging bastardo ko, Ruel. Tumaas ang isang sulok ng mga labi ni Victor na nagpapakita ng mapait na ngiti. Grow up, brother. Ayokong patuloy na maawa sa iyo. Pagkasabi niyon ay agad na nitong pinatakbo papalayo ang kabayo. Tinangka ni Victor na habulin ito ngunit maagap na pinigilan ni Marian ang nobyo. Nakikiusap ako, Ruel. Pabayaan mo na siya. Walang idudulot na kabutihan ang patuloy na pag-iiringan ninyo ni Victor. Bakit hindi kayo mag-usap? Makipagkasundo ka sa kanya. Uungat magkaiba ang inyong mga ina, pero iisa ang inyong ama. Kahit ano pa ang gawin mo, kahit ano pang pagtatakwil ang gawin mo, kapatid mo pa rin siya.
Hindi ako kailanman makikipagkasundo sa bastardo ng Papa Marian. Tiim ang mga bagang nasabi nito. Nakatuon ang mga mata sa direksyong tinungo ng kapatid. Sa nahihingang katigasan ng loob nito, napabuntong hininga na lamang ang dalaga. Bahagya pa siyang napapiksi nang hawakan nito ang braso at alalayang pasakay sa kabayo. Wala silang imikan hanggang sa marating nila ang taniman ng mangga. Nang makita silang paparating ay huminto ang mga kasama sa pagtatrabaho at hinintay ang kanilang paglapit. May paggaling na binati ng mga ito sa Ruel at inacknowledge naman ang kanyang presensya. Senyorito, ako po si Macario. Kung hindi pa po ninyo ako natatandaan, buhay pa ang papa ninyo, ako na ang kanyang katiwala dito sa taniman. Anong may edad na lalaki na siyang namumuno sa pag-aani ng mangga. Maligayang pagbabalik po. Natutuwa kaming lahat na narito na kayo. At nabanggit nga po ni Senior Victor na pupunta kayo ngayon dito. Salamat Macario at sa inyong lahat. Ani ni Ruel at hiniling sa katiwala na ipitas na isang buwig na mangga si Marian. Agad namang inutusan ni Macario ang isang binatilyo. Siya nga pala, gusto kong ipakilala sa inyo ang aking nobya. Patuloy ni wika ni Ruel. Ang inyong senyorita Marian. Ikinataba ng puso ni Marian ng buong pagmamalaki siyang ipinakilala ni Ruel sa mga kasama nito. Para sa isang tulad niyang nanggaling sa hirap, ang ipinakitang pagkagiliw sa kanya ng mga tauhan sa asyenda ay nagdulot sa kanya ng masarap na pakiramdam na para bang isa na rin siyang mahalagang tao at karapat-dapat bigyan ng paggalang. Huwag sana ninyo kaming kalimutang imbitahan sa inyong kasal, senyorito. Biro ng may edad na babaeng nagpakilala sa pangalang Minda. Tinitiyak ko sa inyong imbitado kayong lahat. Wika ni Ruel matapos ang pakikipagkumpronta kay Victor. Kanina ngayon lamang muling nakita ngumiti ng dalaga. Kailan po ba gaganapin ang kasalan, senyorito? Dagdag na biro naman ni Macario. Para namang maalagaan ng mabuti ang mga bakang kakatayin para sa handaan. Wala pa kaming napagkasundong petsa, pero tinitiyak kong hindi na kayo maiinip. Wika ng binata at hinapit sa baywang si Marian. Ang paraan ng pagpapakita nito na siya ay pagmamayari na nito. Ruel, nahihiyang saway naman niya rito. Pinamulahan ang mukha sa ginawa ng kasintahan. Gusto kong makita nila kung gaano kita kamahal, Marian. Tugon ni Ruel na nahulaan ang ibig niyang ipakahulugan. Hindi ka dapat mahiya. Magsasalita pa sana si Marian nang patakbong lumapit ang binatilyong inutusan ni Macario para pumitas ng mangga. Iniabot nito kay Ruel ang isang buwig na malalaki at manibalang na bunga. Maiwan na muna namin kayong lahat. Ipagpatuloy na ninyo ang inyong mga trabaho. Wika ni Ruel at matapos magpaalam, ay pinihit na pabalik na malaking bahay ang sinasakyan nilang kabayo. Habang daan ay napagmuni-muni ni Marian kung paano pakitunguhan ni Ruel ang mga kasama. Bagaman naging mabuti ang pagtrato ng binata sa mga ito, ay naroon pa rin sa mukha at tinig nito ang otoridad. Isang ugali na marahil iyon sa binata na malabong magbago pa rito.